Hi everyone, good afternoon. This is Karen Abelia and Hey James. so for today's video this is the second day of after nung bagyong Tino. So we decided to declutter our things, yung mga sanina namin at i-donate namin doon sa most affected na mga people doon sa Mananga kasi madami pa naman din kami sanina, so i-donate na lang namin yung iba. So dito namin ilalagay sa sako. So yeah, let's go guys. Let's go. So, last November 4, Bagyong Tino has arrived in our place. So, this is November 6 nung video na tinake ko to. So, my boyfriend and I decided to declutter some of our damit para naman i-donate doon sa mga na-wash out talaga. As in whole, lahat ng bahay nila is na-wash out. So, ayan. So, nung time na yon, after namin mag-declutter is pumunta na agad kami doon sa kung saan yung mga kaklase namin is doon sa may Dika Homes Phase 3. So doon na lang namin dinonate kasi marami din talagang nawala ng mga sanina. Halos sila lahat is nalubog talaga sa baha. So buong Dika Homes is nalubog talaga sila sa baha. So bali yung baha, tubig baha ng bagyo at saka yung tubig dagat is nag-collide sila. So, kaya tumaas ng grabe yung tubig. So, ayun, nung pagpunta namin doon, and sa makikita nyo dito sa video, is grabe pa rin yung dala ng Bagyong Tino kasi up until now, hindi pa sila naka-recover kasi grabe pa yung putik pagkatapos ng humupa yung tubig talaga. Paghupa nun, grabe yung putik na iwan doon sa bagyo na yon. And as of now, wala pa rin silang kuryente and wala pa rin tubig. So, nahihirapan yung mga tao doon na mag-recover, maglinis ng kanilang mga gamit and kung paano sila magsisimula ulit. Kasi nga, limited lang talaga yung kanilang magagawa kasi walang tubig, walang kuryente and wala silang damit na ipangpasok sa kanilang mga trabaho at wala yung kanilang mga IDs and all. So, grabe yung mga epekto ng mga bagyo ngayon. So, after naman ng bagyong Tino is meron na namang bagyong paparating, yung bagyong Uwan, and hopefully is everyone is safe and maging handa na tayo, doble-dobleng handa, alerto para naman at kung kailangan lumikas na before pa mahuli ang lahat. So, ayan. Yung pagkatapos noong mga November 7 is pumunta na kami sa Cebu City at dinala namin ng pagkain yung parents ni James. So pumunta kami sa kanila and sad to say nung pagpunta namin is grabe pa rin yung putik doon na naiwan ng baha and they are still recovering kasi naglilinis pa rin sila sa kanilang mga gamit kasi hindi namin ganun naisip na lagpas tao na din yung kanilang tubig baha doon. Kung sa height ko is 4 feet is lagpas tao talaga siya, pero pag ikaw ay nasa 5 to 6 so hanggang liig mo siya. Pero sad to say na some of the residents there are hindi din nila na-recover yung kanilang mga damit, ganun at ayun. So pumunta kami sa kanila, tagdala kami ng pagkain na kanilang maluluto, mga gulay, mga ganun at saka dinala namin ng solar panel at saka yung na power station na para meron silang magamit na kuryente kasi wala pa rin kuryente at tubig din sa kanila ni James. So nakakalungkot lang tingnan kasi ang daming naapektuhan sa bagyong Tino. So everyone didn't expect na ganun na lang kataas yung tubig kasi during the bagyong Odette is hindi naman daw ganun kataas yung tubig ng bagyong Odette. So the main reason kung bakit talaga super tumaas yung tubig kasi po dahil sa quarrying, and aside from that is hindi agad dapat siguro before the bagyo started, inopen na yung kahit isang gate lang ng dam para hindi ganun kalakas yung baha. So, para pagdating ng
bagyo is inopen nilang yun, pero hindi siguro gaano ka-affected yung area na yun. So, yung buwela ng tubig is hinanay lang siya ba. Pero sad to say is morning na nila na-open yung dam, kaya ganun yung karami yung tubig baha. So, nung pag-morning dito sa amin is grabe din yung baha kasi umangat siya hanggang tuhod talaga siya. Akala ko nun is yung tubig na dagat at saka yung bahas mag-collide, wala na din kami dito. Wala na kaming malilikasan kasi super taas na din ng tubig dito sa amin. So, malapit lang pala kami sa dagat, guys. And we are just super thankful na humupa agad yung baha mga 2 oras. So, bali yung oras ng pag-angat ng tubig dito sa amin is 9 a.m. Tapos, humupa na siya nung mag-12 na siya. So, ganun siya. Ang bilis na lang talaga tumaas ng tubig. Grabe, mga minuto lang talaga, walang 1 oras. Grabe yung pagtaas. Tapos So, we are done decluttering our old clothes. So, ikaw sa'yo mo salty, boss. Yeah, support Cebu. So, ito na lahat. Ito na siya lahat. And hoping kahit konti is makatulong kami. And keep safe everyone. Bye!